Hello mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat. It's me again, Doniel Channel. So for today's video po mga idol, ituturo ko po sa inyo mga idol ang step by step na process sa pagkukuha ng non-professional driver's license doon sa LTO po mga idol. So before I proceed this video mga idol, kung baguhan pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel para po palagi kayong updated sa aking mga bagong video ni-upload doon sa aking YouTube channel mga idol. So wala na pong intro ito mga idol. So please watch my video until then. Let's go! So bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang non-professional driver's license. So ang non-professional driver's license ay pwede lang pong gamitin sa pang-pribadong sasakyan. Kung gusto nyo pong gumamit ng pampublikong sasakyan, kailangan nyo pong mag-apply ng professional driver's license after 1 year ninyo makakuha ng non-professional. At ang validity nito ay 5 years. Pero pwede nyo po itong i-renew ng hanggang 10 years kung wala kayong violation sa loob ng 5 years na yon. At ngayon, pag-usapan naman natin kung ano-ano ang mga qualifications kapag kayo ay kukuha ng non-professional driver's license. So una, dapat kayo ay Filipino citizen at least 17 years old. At kung kayo naman ay foreigner, dapat at least 18 years old para pwede na kayong kumuha ng non-professional driver's license. At pangatlo, dapat ikaw ay physically and mentally able to drive a motor vehicle. Pang-apat, dapat kayo daw ay marunong bumasa ng English or Filipino or ibang dialect na applicable. Pang-lima, dapat holder ka daw ng valid student driver's permit issued at least 1 month before the non-professional driver's license application. And by the way guys, kung wala pa kayong student driver's permit, may video po akong ginawa kung paano kumuha nito. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. Pang-anim, dapat wala ka daw unsettled na traffic violations. Pang-pito, kung kayo ay holder ng non-professional driver's license pero expired na ito ng more than 2 years, ibig sabihin yan hindi na po ninyo pwedeng i-renew yan. So kailangan nyo po nang kumuha ng bagong application ng non-professional driver's license. At dapat natapos at nakumpleto nyo daw yung at least 8 hours na practical driving lesson given by an LTO accredited and TESDA certified driving school. So ulitin ko, dapat accredited ng LTO at certified ng TESDA yung driving school na pag-i-enrollan ninyo. And make sure na may makukuha kayong certificate. Pang-siyam, dapat pumasa kayo sa required na written and practical exam. And by the way guys, kung kayo ay naghahanap ng reviewer sa pagkuha ninyo ng non-professional driver's license, may mga videos na pa akong ginawa about dyan. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Hanapin nyo na lang po para madali ninyo makita doon. So take note guys, may dalawang klase tayo ng exam. So depende na po yan sa LTO branch na mapupunta ninyo. So may written and computerized exam. Sa written exam, 40 items po yung iti-take ninyo at 30 points po yung passing points nito. Tapos sa computerized exam, 60 items po yung iti-take ninyo at 48 items yung passing score. So bago kayo mag-proceed, magtanong muna kayo sa LTO branch na mapupuntahan ninyo kung anong klaseng exam yung iti-take ninyo para makapaghanda po kayo. So habang nakapila kayo, pwede nyo pong panoorin yung mga reviewer na ginawa ko, baka makatulong sa inyo at makapasa kayo. So ngayon, pag-usapan naman natin kung ano-ano nga ba yung mga requirements sa pagkuha ng non-professional driver's license. So una sa mga requirements ay yung duly accomplished application for permits and license form or EPL form. And by the way guys, yung EPL form na ito, pwede nyo pong i-download yan through online. Pagkatapos ipaprint nyo, then fill upan ninyo habang nasa bahay pa kayo. At pagkatapos niyan, pwede nyo na pong ibigay yan pagdating ninyo doon sa LTO branch na mapupuntahan ninyo. So diba less hassle na siya kasi may fill up na yung application form ninyo. So by the way guys, sa mga nagtatanong kung saan or paano daw i-download yan, may link akong ilalagay sa description box. Check nyo na lang po para madali nyo makita at ma-download nyo kaagad. Pangalawa, kailangan ninyo magbigay ng medical certificate na galing sa LTO accredited medical clinic. Mag-present kayo ng original for verification.
So kagaya nga ng sabi ko sa video sa pagkuha ng student driver's permit, mas maganda 2 kopya ng medical certificate yung kukunin ninyo para hindi na kayo ulit kukuha ng medical certificate kung kayo ay mag-a-apply ng non-professional driver's license. 2 months po kasi ang validity ng medical certificate. So mas maganda, before lalagpas ng 2 months galing pagkakuha ninyo ng student driver's permit, ay nag-upgrade na kayo into non-professional driver's license para makatipid po kayo sa medical. Pangatlo, dapat mag-present kayo ng original at photocopy ng practical driving course or PDC ninyo. So make sure na tapos nyo na yung practical driving course niyo at PDC at dapat meron kayong certificate. So isubmit nyo po yung original at yung isang photocopy. Pang-apat, dapat meron kayong valid student driver's permit na na-issued at least 1 month before the date of application. So advice ko sa inyo, mas maganda after 1 month ninyo nagkaroon ng student driver's permit ay kumuha na kayo ng non-professional driver's license para makatipid pa kayo sa medical kasi 2 months pa naman yung validity ng medical certificate ninyo. Pang-5, para ito sa mga 17 years old. So magdala kayo ng parental or guardian consent with valid government ID with photo and signature. Pang-6, para po ito sa mga employed. So magdala po kayo ng tax identification number or TIN number ninyo. At kung pasok naman kayo sa qualifications at kumpleto naman yung requirements ninyo, pwede na po kayong pumunta sa pinakamalapit na LTO offices sa inyong lugar. Pero take note guys, sundin nyo yung dress code na ito. Sa mga lalaki, hindi pwede nakasando, naka-shorts at naka-chanelas. At sa mga babae naman, hindi pwede nakasando, naka-tube, naka-shorts at naka-chanelas. At ngayon, pag-usapan naman natin ang step-by-step process sa loob ng LTO office. At kung nandun na kayo sa loob ng LTO office, hanapin ninyo ang customer service nila. At doon sabihin ninyo na kukuha kayo ng non-professional driver's license. At pagkatapos ibigay nyo po lahat ng mga requirements na hawak ninyo. At doon bibigyan kanila ng EPL form. So kagaya ng sabi ko kanina, mas maganda kung meron na kayong EPL form na pinilapan sa inyong bahay para diretso na pong ibigay yan doon. Pero kung meron na kayong EPL form at kumpleto na yung requirements ninyo, bibigyan na lang nila kayo ng number at antayin nyo na lang na tawagin kayo. At pagkatapos papupuntahin ka na nila sa evaluator window. Doon titingnan yung mga requirements ninyo kung totoo ba, valid at kumpleto. At pagkatapos papupuntahin ka na nila sa cashier para magbayad. At pagkatapos nun, magtitake na kayo ng basic theory driving test for non-professional driver's license. At kung pumasa kayo sa written or computerized exam, punta naman tayo sa next step, yung pag-take ng practical driving test. At kung natapos na kayo sa written or computerized exam at practical driving test, doon na i-approve ng approving officer ang inyong application. At pagkatapos nun, papupuntahin na kayo sa window kung saan kayo kukunan ng litrato, perma at biometrics. At pagkatapos nun, antayin nyo na lang pong tawagin ulit yung pangalan ninyo para makuha yung non-professional driver's license niyo kasama na ng official receipt. At sa release form, huwag kalimutang ilagay yung pangalan, perma at apelyido ninyo. So ngayon pag-usapan naman natin kung magkano yung nagastos ko. So unahin na natin itong PDC or Practical Driving Course na 8 hours actual driving. So yung total na nagastos ko dito is 3,999. So 4 wheels manual po yung ginamit ko. Pero depende po yan sa lugar, baka mag-iba tayo ng presyo. So bali sa akin, ito po yung pinakamahal na binayaran ko. So bali ito po yung price range ng practical driving course dito sa amin. Pero depende po yan sa lugar niyo guys, kagaya na sabi ko kanina. So bali yung 4 wheels manual is 3,500 to 5,000 pesos. Tapos yung 4 wheels automatic 5,500 to 10,000 pesos. Tapos yung motorcycle naman is 2,000 pesos to 3,000 pesos. At pagkatapos dito sa amin, yung medical certificate nasa 450 to 600 pesos. So depende na po yan sa medical clinic na mapupuntahan ninyo. Pero sa akin guys, wala akong binayaran kasi nga, kagaya na sabi ko kanina, dapat after 1 month yung makakuha ng student driver's permit, ay kumuha na kaagad kayo ng non-professional driver's license para makatipid po kayo sa medical certificate.
At next is yung car rental. Kasi sa akin, hindi na ako nagdala ng sasakyan. So, yung sasakyan doon sa LTO, bali nagrenta ako, 250 po yung renta ko. So, advice ko sa inyo, kung meron kayong sasakyan, magdala na po kayo para hindi na po kayo magrenta pa. At pagkatapos, ito naman yung total na binayad ko doon mismo sa loob ng LTO office. So, bali yung application fee is 100 pesos, computer fee is 67.68 pesos, tapos yung non-professional driver's license fee is 585 pesos. So, bali yung total na nabayaran ko or nagastos ko is 5,001.68 pesos. Pero take note guys, depende yan sa sasakyan na gagamitin niyo sa practical driving course at kung magre-renta pa kayo or hindi na, tapos kung nakakuha kayo or kukuha pa kayo ng medical certificate. So, dagdag bawas pa po yung magagastos ninyo. Pero sa akin, ito po yung total na ginastos ko. So take note guys, hindi pa kasali yung mga ginastos ko sa pagkain, pamasahe, gasolina, ganyan, hindi pa kasali dito. So magdala kayo ng extra para kung may mga babayaran pa kayo, may pangbayad pa kayo.